Panginoon, maraming salamat po sa umaga po na ito. Indeed, Father God, that you are great. And we just ask, Lord God, for your Holy Spirit to be with us this morning. At dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming pong pag-aaralan, sa lahat ng aming pong pag-uusapan ng inyong pong mga salita, dalangin namin, O Diyos, ang inyong pong pagsama sa amin. You just illumine your words into our hearts so that we may stand on it, we will act on it, at ikaw, O Diyos, ang kalooban po ninyo ang masunod sa lahat ng aming pong mga ginagawa. And most of all, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa aming pong mga buhay. We thank you, Father God. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, para po sa ating pong mga nakasama po lamang ngayon, ang ating pong simbahan ay in the series ng pag-aaral po in the book of John. At tayo po ngayon ay babaybay from chapter 15, from verse 1 hanggang 17. So kung inyo pong maalala, last Sunday ay tayo po ay nakita po natin doon po sa pagpapaalam ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga alagad. Kasi kung maalala po ninyo na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagbabanggit ng kanya pong pag-alis mula dito po sa mundo in His earthly ministry, na binanggit niya sa mga alagad po niya na sa aking pag-alis huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala sapagkat nariyan na ipagkakaloob ng Ama ang banal na Espiritu, no, na siyang mag-i-strengthen sa inyo, sabi niya sa mga alagad, at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinabi ko, sa lahat ng mga utos ko sa inyo. And that's the purpose of the Holy Spirit. And that is to remind, no, i-remind ang bawat isa na mananampalataya patungkol sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. That's one of His work. No? And another work ng Banal na Espiritu is to convict us of all the things na ginagawa po natin, especially those things na hindi ka nakakalugod sa kalooban ng Ama. No? He convicts us of our sins, na kung saan ay itinuturo or binabanggit ng Banal na Espiritu every time na tayo po ay haharap sa mga temptation and everything na hindi ka lugod-lugod sa Kanya, magpapaalala sa atin na sasabihin niya sa iyo, anak, huwag mong gawin yan. At kapag ka nagawa mo, ang susunod niya sasabihin sa iyo, anak, sa susunod, huwag mo nang gawin yan. And if you will, you have experienced that, no? Isa to sa palatandaan na ikaw ay tunay na binago na ng Diyos. If you'll na-experience nyo ba yun, na kapag ka ikaw ay nakaharap sa temptation, merong magsasalita sa iyo, of course, without a word, nasasabihin sa iyo, anak, ito ang dapat gawin mo dyan. And then, ano ang mangyayari? There is something inside you, like a black dog and a white dog, na nagtatalo, nasasabihin ng black dog, gawin mo na, gawin mo na, gawin mo na. On the other hand, nasasabihin naman ng white dog, in your heart, sasabihin niya sa iyo na, wag yan, wag yan. Hindi yan kalooban ng Ama. Nagtatalo. Okay? Merong ang isang missionary, tinanong siya ng isang new Christian, nang sabi niya, yun nga, na merong parang nagtatalo doon sa kanyang puso kapag ka every time na siya po ay haharap sa temptation. At ang sabi ni missionary ay ganito, sino yung nananalo? Doon sa dalawang nagtatalo na dog. Ang sabi nung bata, ang nananalo po palagi ay yung lagi kong pinapakain. Kaya nga kung ang pinapakain mo palagi ay yung black dog na nandoon sa heart mo, ano ba yung mga pwede nating or na ipapakain natin sa black dog na yan? Kung ano-ano, no, na hindi magaganda. Babasahin, panoorin. So yan yung iba't ibang mga klaseng po pwede nating i-feed doon sa black dog.
No? At ano naman yung mga pinapakain natin sa white dog? Of course, the reading of the Word. Tayo po ay nananambahan. Meron tayong mga midweek services. Meron tayong mga IGs. No? Ngayon, kung ano yung iyong pinapakain palagi, yun ang mananalo doon sa dalawa. So if you will feed that white dog with the Word of God at iyong gugutumin yung black dog that is inside you, ano po ang mangyayari? Laging magtatagumpay yung white dog and you will walk in accordance to the glory of God, to the will of God. So yun po yung nagtatalo sa dalawa. And if you remember just yung in Romans chapter 7, even si Paul ay na-experience niya yun. Na parang sinasabi na yung mga bagay na ayaw ko, yun yung nagagawa ko. At yung mga bagay na gusto ko, yun ang hindi ko magawa. Tapos sabi niya, sino ang makakapagpalaya sa akin sa ganitong sitwasyon? At ang sabi ng Panginoon sa kanya is that there is therefore now no condemnation in Christ Jesus our Lord. So buti na lang, there's no more condemnation. That is why, no, when we fail, sometimes, doon sa mga situation na pinagdadaanan natin sa ating po mga buhay, always remember that God is gracious and God is forgiving, na tayo ay patatawarin niya sa lahat ng ating po mga pagkakamali. But we will not take that for granted. Hindi porke ang ating Panginoon ay mapagpatawad at mabiyaya, sasabihin natin, hindi, okay na lang pala na ako ay laging magkasala. Hindi po. Dahil yung pag-aaralan po natin ngayon ay makikita po natin kung ano nga ba ang isang tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu. No? And one thing na palatandaan is that you will not take for granted yung pong kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, when people face different situation of life, sabi po dito sa ating pag-aaral, which is entitled Abide in Christ, no? People tend to crush down kapag ka dumadaan sa mga pagsubok, mga dumadaan sa mga temptation, especially when you fall. Kapag ka ikaw ay nahulog, ano ang mangyayari? Ayoko na. Ayoko na. Tama na ang pagsunod. So people tend to crush down, but true disciples remain. Ang tunay na anak ng Diyos ay nananatili. At ngayon po ay titingnan po natin yung pong mga karakteristik ng tunay na mananampalataya who are chosen by God. No? Who are chosen by God and more fruitful abiding in Christ. Na kung saan ay titignan natin, papaano nga ba na ang isang mananampalataya ay magiging fruitful sa kanya pong pagsunod sa ating pong Panginoon. In verse 1, ang sabi po dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. So makikita po natin itong metaphorical statements of the two different roles of the Trinity. No? Na makikita po natin na si Jesus Christ, ang sabi niya, inahilantulad niya ang kanyang sarili doon sa vine, and the God the Father is yung pong vine dresser. Okay? Na-imagine po ninyo, Jesus being the vine, at ang Ama ay siya pong vine dresser. Ano pa sa Tagalog yung vine dresser? Siya yung taga-putol ng mga sanga, mga dahon, hardinero, parang ganyan. Okay? So, dito po natin makikita yung pong statement na to na ang ating Panginoong Jesucristo, again, He is the true vine, siya ang puno, at ang Ama, siya naman ang vine dresser. And in verse 2, ang sabi doon, every branch in me that does not bear fruit, He takes away.
And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Again, meron daw pong tinatawag na two kinds of branches. Doon po sa verse 2. So, bukod sa puno, okay, yung vine, o yung pong halaman, may tuturing po natin, no? Kasi pag pinag-usapan po ang vine, it always speaks of yung mga ubas. Okay? So, siya ang halaman o yung puno ng ubas, ang Panginoong Jesucristo, ang Ama ang vine dresser, at yung pong third character ay pumasok po dito sa verse 2. Sino po yun? Yung pong branches. At sino daw po yung mga branches? Tayo po. Okay? Tayo naman po yung branches. At mababanggit po yun in verse 3 to 5. At sabi po doon sa verse 2 that there are two kinds of branches na makikita po na nakakabit doon sa vine. Ano pong klaseng mga branches po ito? Una, a branch that does not bear fruit. Okay? So meron pong mga nakakabit doon sa puno na mga sanga na hindi po mga namumunga. At ano daw po ang ginagawa doon po sa nakakabit sa puno na mga sanga na hindi namumunga? Anong ginagawa? Tinatanggal doon sa puno. Pinuputol. Okay? And they are thrown away. Ano naman po yung pangalawang branch? This branch, yung second branch, is yung pong mga branch that does bear fruit. Ito naman yung mga branches na siyang namumunga. At ano daw po ang ginagawa doon sa mga branches na namumunga? Kanya pong pinuprune. Na kung saan sa pruning, ang purpose nito, ano po bang nangyayari sa pruning? Yun nga, nabanggit natin kanina. Tinatanggal yung pong mga bulok na dahon, at tapos yung iba, hindi kasi ako masyado sa pagtatanim. Yung iba, kinakat ng konti dun sa dulo para mas dalong dumami yung usbong. Ano nga ba tawag dyan? O pruning nga. Para mas lalong yumabong ang sanga. At isa pa, kapag ang isang sanga ay dumadaan sa pruning, ano po daw ang nagiging dulot nito? It bears much fruit. At yung pong mga sanga na yon ay nananatili, hindi inaalis doon sa puno. Okay? Yung mga hindi namumunga, inaalis sa puno. At yung mga namumunga ay nananatili doon sa puno, at kapag ikaw ay nanatili sa puno, ikaw ay ipupruning. Okay? Para ikaw ay mas mamuunga. Kaya nga, ang sabi po doon, who are these branches? In verse 3 to 5, ang sabi doon, already you are clean because of the word that I've spoken to you. And in verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So dito po sa verse na to, especially in verse 3, Jesus declared doon sa 11, hindi na po kasama si Judas po rito. Okay? Nung kausap ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga apostles, dito sa part na to ng verse 3 ng chapter 15, wala na si Judas, kung naalala ninyo. Okay, tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi yan si Judas. Dahil wala na si Judas. Okay, wala na si Judas nung time na to.
At nung wala na si Judas, this is the moment na ang ating Panginoong Jesucristo, He declared, ang sabi niya, that they are what? They are clean. Malinis na kayo. Hindi kasama si Judas, kasi si Judas ay hindi tinawag. Now, they are clean since the difference, ano pong difference ng 11 sa kay Judas? The 11, they stayed. Si Judas, he left Jesus. He left Jesus. Kaya nga nung sabi ng Panginoong Jesucristo kay Judas, do what you are to do. At nung time na yon, nung sinabi ng Panginoon, ay iniwanan na ni Judas ang ating Panginoong Jesucristo. So the branches pertains to people who follow Jesus. And the fruitful branches are those people who abide in Him. So meron pong mga nakasama ang ating pong Panginoong Jesucristo sa Kanya pong pagmiministeryo for 3 years. At hindi po lahat ng yon ay nanatili sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, hindi porke na ang isang tao ay nakikita po natin, no? Na sabihin na natin nagsisimba, na ito po ay tunay na ebidensya na siya ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Are you with me, church? Kaya nga merong nakapagsabi na hindi daw lahat ng mga nakapark sa parking lot ay kotse. Meron ding bisikleta. Meron ding iba't ibang uri ng sasakyan. Kaya nga po, hindi lahat ng nagsisimba, linggo-linggo ay matatawag na born again. Hindi porke ikaw ay kasama mo, ang grupo ng mga born again ay tatawagin mo ang sarili mo na isang born again. Hindi po yon ang evidence. Kundi ang tunay na evidence na ikaw ay born again, ikaw ay tunay na mananampalataya, ay kung ang iyong buhay ay isinuko mo ng buong tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Then you are indeed a Christian. Kaya nga yun yung makikita po natin dito. Kaya marami ang tinawag, subalit kakaunti ang pinili. So one of the evidences of being a genuine follower of Christ, alam po ninyo kung ano ang isang ebidensya? Siya po ay nananatili. One of the evidences of a genuine follower of Christ is the one who abides in Christ. That no matter the situation is, mananatili siya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi porke na-experience ng malagim na ondoy or whatsoever kind of typhoon in life, siya ay bumibitaw na sa kanya pong pananampalataya sa Panginoon. Nawala ng trabaho, ayoko lang maglingkod. Kasi akala ko ba, sabi ng pastor, sa buhay Kristiyano, masayang tunay. Bakit ngayon nalulungkot ako? Alam mo ninyo mga kapatid, kung pinapakinggan mo ang kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, pakinggan mo rin yung ang buhay ng Kristiyano ay hindi puro hallelujah lang. And sometimes, or most of the time, most of the churches, they speak of good things in life. Kapag tayo po ay naging mananampalataya, sasabihin nila, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat hindi ka na nagkakasakit. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat hindi ka nangungutang. Aray. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat lagi kang binibless ni Lord. You know what, church? If good things are the indication of a true believer, good things, for sure, mas malaki, pinakamalaki ang trono ni Henry C. doon sa langit. Pero hindi po yun ang basis
It's not the base of being Christian. But the basis of being Christian is this. Even though you experience trials and temptations in life, kahit na sobrang hirap ng mga pinagdaraanan mo sa buhay mo, you still remains in your faith in the Lord. Sabi nga nung madalas nating nababasa in the social media, kapit lang. Kapit lang. Sapagkat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ang buhay ng Kristiyano ay puno ng pagtitiis. Alam niyo po ba yun? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi niyo yan pinagtitiisan. Pero ang buhay ng Kristiyano ay puno ng pagtitiis na kung saan, dahil sa mga na-experience natin sa ating pong mga buhay, meron tayong katatagan na magtiis sapagkat wala tayong ibang inaasam kundi yung pong pinangako ng ating Panginoon sa atin. At habang sa tayo po ay naghaantay sa kanyang muling pagbabalik, merong pagtitiis tayong mga na-experience. Kaya kung may sakit ka, praise the Lord. Kung ikaw ay masigla, healthy, praise the Lord. Kung ikaw ay mayaman, praise the Lord. Kung ikaw ay walang ganong pera, praise the Lord pa rin. Dahil ang tunay na Kristiyano, ang kanyang pananampalataya ay hindi nababase doon sa sitwasyon o panahon. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay nananatili kahit na anumang maging sitwasyon. Yan yung lagi kong binabanggit. Sunday after Sunday, you'll remember, kahit na anong sitwasyon, sa Panginoon tayo. At isa sa mga evidences ng isang tunay na follower of Christ, they abide in Christ. At yung pong pag-abide po na yon ay hindi po natin makakaya apart from the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sabi niya doon sa last part ng verse 5, apart from me, you can do nothing. Paano na tayo po ay nakakayanan natin na manatili? Because of the Lord Jesus Christ. Paano ko nakakayanan na magtiis? That is because of the love of the Lord Jesus Christ. That is why the more na makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, the more that your faith will be deeper. The more that your worship will be higher. The deeper that you know about Christ is the higher your worship will be. Alam niyo po ba yun? Kaya nga kahit na anong sitwasyon, anong pinagdadaanan, kaya mong magtaas ng kamay at ikaw ay sumigaw ng hallelujah. Dahil kilala mo ang Diyos mo at kung sino siya sa buhay mo. In verse 6, ang sabi doon, if anyone does not abide in me. Sino daw po yung mga does not abide? Sila yung hindi sila mga genuine followers. Hindi sila genuine believers. Anong ginagawa sa kanila? If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, they are thrown into the fire, and they are burned. You see? Church? These are these people na kung saan akala mo sa panlabas ay parang mga, ano nga yung kanta? Banal na, santong, na akala mo hindi makabasag pinggan, pero yung pala inside ay deteriorated at kinakalawang. No po? At isa sa palatandaan that they are not in Christ ay hindi sila nag-a-abide. So if a genuine believer abides in Christ, on the other hand, if a genuine believer abides in Christ, on the other hand, yung pong mga hindi believer, they does not abide in Christ. At ito po mga tao po na ito who doesn't believe Jesus, they belongs to eternal damnation.
Verse 7. Nawala ng battery. Hello. Hello. Yan. So verse 7. Ang sabi po doon, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So makikita po natin po dito, from verse 7 and verse 8, the evidences of a true disciple. Number 1, they abide in Christ. Nananatili sila kay Kristo. Pangalawa, Jesus' word abides in them. So, paano mapapatunayan na ang isang Kristiyano that they abide in Christ? Doon po sa pangalawa, if the word of Christ abides in them. Kumbaga, nananatili yung salita ng Diyos doon sa buhay nila. And if you remember, last Sunday na ating pong pinag-aralan, na ang tumutulong po sa atin upang maipaalala yung pong salita ng ating pong Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. So, only with the help of the Holy Spirit, you can abide in the Word of Christ. If there's no Holy Spirit, hindi makakapanatili sa iyo yung pong salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu ay mapapaalalahanan po tayo ng kanya pong mga salita. Okay? At ano pa? Pangatlo, ng mga evidences of a true disciple is that they bear fruit. They bear fruit. So ano po itong mga bunga po na ito na sinasabi po dito? Bear fruit. Ano po ito? Anyone? That is the fruit of the Holy Spirit. Okay, na makikita po sa bawat isang mga Kristiyano. Ano-ano po yung mga bunga ng banal na Espiritu ng Diyos? There are 9 fruit of the Holy Spirit. Ano-ano po yun? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Okay, again, paano po padaling makakabisado po yon? Yung unang tatlo, isang syllable. Love, joy, peace. Yung pangalawang tatlo, patient, dalawang syllable, patience, goodness, and kindness. Yung pangatlo na tatlo ay tatlong syllable. Ano yun? Gentleness, faithfulness, self-control. Para madali niyong maalala. Para kapag kayo ay humaharap sa pagsubok o matinding testing sa inyong buhay, madali niyong maaalala. Alin nga ba doon yung para dito? Kumbaga, ang isang Kristiyano, he is always prepared. Na siya po kapag ka ay humarap doon sa situation, kaya in every season you are fruitful. Kapag ka sa situation na ganito, ano yung bunga na dapat na mag-manifest sa'yo? Ganon ang Kristiyano. Halimbawa, ikaw ay driver, kinat ka. Ano ang dapat na lalabas na bunga? Self-control. Okay? Paano kung halimbawa, yung girlfriend mo, pinag-usapan nyo ganitong oras, 3 oras na hindi pa dumarating. Ano po? Patience. Patience. Naalala ko po noon, meron po akong kausap. Magkikita po kami sa may Coronet. Na-share ko na po sa inyo eh. Sabi, sa Coronet daw po kami makita sa Jollibee. Sabi, napag-usapan namin, mga bandang 1 o'clock. Alam po ninyo, alas 5 na, wala pa. At ang malupit, hindi talaga dumating. Buti na lang, hindi nag-break. Dahil merong love. Yan. So, ganun po.
Ibig sabihin, in every seasons of life, bakit na ang Kristiyano ay laging namumunga? In every season. Sabi ng Book of Psalms, chapter 1, in every season, no, in good or bad, lagi siyang namumunga para siyang isang puno na nakatanim doon sa tabi ng batisan. That in every season, siya ay laging nagyayabong ang kanyang bunga. At yon ang isang tunay na Kristiyano. Hindi porke inabot ng isang matinding baha, ayaw nang maging Kristiyano. Naalala ko po noon, nag-Ulysses. Anyway, na-share ko na naman na ito sa inyo ulit. Pero doon sa hindi nakakaalam, may bahagi sa inyo. Pagkatapos ng Ulysses, nag-ikot kami dyan sa De La Costa. May isang kapatiran tayo, dala-dala ko yung noodles, tsaka yung ilang mga pirasong sardinas. Nakasalubong namin nila Papa. Sabi ba naman ganito, gumaganong-ganon pa. Pastor, may exercise na naman ako. Praise God. Sa dami ng labahan. Sabi niyang ganon. You know what, church? Kung ang isang tao ay hindi pinananahanan ng banal na espiritu sa ganong sitwasyon, malamang baka tinapos niya na yung kanyang buhay. Pero ang isang tunay na mananampalataya ay nananatili ang kagalakan sa kanyang puso dahil nasa kanya ang Panginoon. Amen, church? Amen. Sino ba sa inyo ngayon na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay? Be strong and of good courage, ang sabi ng Biblia. No? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi tayo iniiwanan. Lagi nating kasakasama ang ating Panginoon. Kaya nga in verse 9, ang sabi doon, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. So another evidence of a true disciple are those who abide in the love of Christ. Iwanan ka man ang lahat ng mga tao dito sa mundo, one thing is for sure, hindi ka iiniwanan ng ating Panginoong Jesucristo. Because He will love you. All the more than anyone else that they love, much more yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And since Jesus knew that the Father loved Him, that He is with Him, therefore we are to trust Jesus that He is always with us no matter what. Nang sabi niya, nung kung papaano na ang Ama ay iniibig siya, ang sabi niya ay ganito, ay ganun din ang pag-ibig ko sa inyo. And if that is the foundation, kung yun po ang pundasyon ng ating pong pananampalataya, na iniibig ako ng aking Panginoon, na katulad ng pag-ibig ng Ama sa Kanya, therefore hindi ako matatakot kahit na anumang salubungin ko sa aking pong buhay. And how are we to abide in Jesus' love? Paano po ba tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng verse 10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love. Okay? Kung tayo ay mananatili doon sa utos ng ating pong Panginoong Jesucristo, ganun din ay nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig. And just as I have kept my Father's commandments and abide in His love, and these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. You know what, church? Again, sabihin ko po sa inyo, we abide in the love of Christ by keeping His commandments. At yung pong pagsunod po na yon ay hindi po burden po sa atin. Alam po ninyo, ano yung mga commandments ng ating pong Panginoong Jesucristo? Ano po yon? Siguro, yung pong dalawang pinaka-importante. Okay? O ang unang-unang commandment is to love the Lord your God above anything else. Okay, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun yung pinakamataas sa lahat. Okay, yun yung first commandment. Ano naman yung second commandment?
Love your neighbor as you love yourself. Ano po ang ibig sabihin ng love your neighbor as you love yourself? First rule of biblical interpretation. Tingnan mo yung text as it is. Okay? That's the first rule. Kung hindi mo kailangang spiritualize, don't spiritualize the literal things sa pag-interpret sa Scripture. Now, it's literal na sinasabi po dito that you love your neighbor as you love yourself. So, ibig sabihin na sinasabi ng Diyos na kung paano mo binibigyan ng pag-ibig yung sarili mo, yun din ang ibibigay mo sa kapwa mo. Now, paano mo ba iniibig yung sarili mo? Paano? Binadamitan? Therefore, kung dinadamitan mo yung sarili mo, dapat yung kapwa mo rin dinadamitan mo. Tama, di ba? Kasi yun yung pagpapakita ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ano pa? Dapat pinapakain mo. Sa pagpapakita ng pag-ibig sa sarili, pinapakain mo yung sarili mo. Therefore, dapat pinapakain mo rin yung iyong kapwa. Mas lumalim pa tayo doon. Nagtututbrush tayo, di ba? So, ibig sabihin, dapat tinututbrushan mo din yung kapwa mo. Ano pa? Sinusuklayan mo yung iyong buhok para ikaw ay magmukhang maganda. O dapat sinusuklayan mo rin yung buhok nung kapatid mo sa Panginoon. Okay? You know what, church? Ito pong sinasabi ng Panginoong Jesucristo po sa atin is simple lang. Sabi doon, kung ano yung gusto mong gawin mo sa sarili mo, na alam mong gusto mo at mahal mo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo para yun ang maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Ang mahirap kasi, ang gusto natin tayo lang yung laging tumatanggap. Ayaw nating magbigay. Di ba? Dapat tayo yung nagbibigay ng care, ng love doon sa ibang mga tao. At sabi dito, when you love others like you are loving yourself. Amen, mga kapatid? So mamaya, punta kayo sa kapitbahay nyo, suklayan nyo yung kapitbahay nyo. Kung magulo ang buhok niya. Of course, hindi naman tinuturong gano'n ng Panginoon. It's just that, kung ano yung nakikita mo na makakatulong ka sa kapwa mo para sa ikagaganda niya or kanang kanyang buhay, huwag mo nang ipagkait ito sa kanya. Amen? Kaya nga po, lagi ko po sinasabi sa inyo, sa isang mananampalataya at tunay na mananampalataya, walang sino man ang madamot. Lahat marunong magkaloob ng pag-ibig, magbigay sa kanyang kapwa. Kaya nga, ang sabi po doon, since Jesus as the Son of God kept His Father's commandment, and so are we to follow His commands. Kung si Jesus nga, tinupad niya ang kalooban ng Ama, how much more tayo po na mga pinili ng Diyos ay tutuparin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. The result of that keeping His command, ang sabi doon, ano daw po yung resulta ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? Is that your joy may be full. Amen. Kadalasan, kapag po tayo ay humaharap sa pagsubok, kapag tayo po ay nagfe-fail, there is that kind of sadness. Tama po ba? Nalulungkot ka kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng Panginoon. Subalit, kapag ikaw ay nagiging mananagumpay doon sa mga testing or trials, temptation na pinagdadaanan mo sa iyong buhay, alam niyo po kung anong pakiramdam? There is that so much joy in your heart na sinasabi mo, praise the Lord na pagtagumpayan ko. Praise the Lord dahil naging mananagumpay ako.
Amen, mga kapatid? Pagka humadaan ka sa matinding pagsubok at naging mananagumpay ka, there is that kind of joy na mai-experience mo sa iyong puso. And that is the result of keeping His command. You know what, church? We don't obey to earn Christ's love. No? Hindi porke gusto natin yung pag-ibig ng Diyos, that's why we obey. But we obey because we have been loved by Christ. The reason why you love other people, dahil una ka nang inibig ng Diyos. Kumbaga, that is just the outflow of the inflow of the love of Christ in you. And in verse 12, sabi doon, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone laid down his life for a friend." Another evidence of being loved by Him, alam po ninyo kung ano yun, is that bestowing His love to others by giving our lives to others. Na ang buhay natin ay pinagkakaloob natin doon, lalo na sa pag-ibig natin o sa ating pong mga kapatiran. Sa bawat isa, no, ay makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Love that is sacrificial. Yung pong hindi naghahanap ng kahit na anumang kapalit. Yung pong klase ng pag-ibig na hindi po conditional. Na yung sinasabi na, hindi, mamahalin lang kita kasi gusto ko may makuha ako sa iyo. Hindi po ganun. Kundi, yung pong pag-ibig na to is sacrificial love and never expecting in return. Or we can say it, a love that is unconditional. In verse 14, sabi doon, "You are my friends if you do what I command you." So ang palatandaan na tayo po ay mga kaibigan ng Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos. Sapagkat ang gusto natin ay gawin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Subalit ngayon, tayo po ay tinatawag ng Diyos na Kanya pong kaibigan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang kalooban. And one thing more in verse 15, ang sabi dito, "No longer that I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you," what? "I called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you." So isa po mga ebidensya na tayo po ay Kanya ay sa pamamagitan ng ating pong pagkakaalam ng Kanyang kalooban. Okay? Sabi niya doon, yung pong mga servant ay hindi alam kung ano ang kalooban ng master. Pero dahil tayo po ay kaibigan ng Diyos, tinuturing po niya tayong kaibigan, alam natin kung ano ang Kanyang kalooban. At yun po ay hindi niya nililihim po sa atin. No? At ang gusto pa nga niya ay mas lalo nating alamin ang Kanyang kalooban upang yung Kanyang kalooban ay tunay nga natin na masunod sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano. Na mas tayo po ay mas lumalim pa sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano. Kaya nga, we are indeed a friend of God. Kung tayo po, isa sa mga ebidensya, we are friends of God if we walk in accordance to the will of God. Verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So these things I command you, so that you will love one another." You know what, church? It is not by accident that we are true disciples. Hindi po naging aksidente na ikaw ay naimbitahan ngayon po dito.
kundi po ito po ay inorchestrate ng ating Panginoon upang ikaw ay tawagin niya sa kanyang pamilya. You are chosen by God. We are chosen by God. Hindi tayo yung tumawag sa Diyos. Hindi tayo yung humanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang tumawag sa bawat isa po sa atin. Nakuha po ninyo mga kapatid. It is not by accident that we are true disciples, but God chose us to be His, na maging Kanya, and act upon His will. Ano po yung kalooban niya po dito na makikita po natin? That is to love one another. To love one another. Kaya nga po, fruitfulness is not the root of our relationship with Christ. Hindi po yun yung root, kundi ito po yung resulta ng ating pong pagiging rooted sa ating pong Panginoong Hesukristo. God called us to go and bear fruit. Ibig sabihin, ikaw ay lumakad na ikaw ay paghaharian ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung ang paglakad po natin ay hindi po tayo ay nakikitaan ng bunga ng banal na Espiritu, nagiging questionable yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. If we are truly His disciples. Because the true mark of a true disciple, yung pong bunga ng banal na Espiritu, always abide in Him. Amen po? It is the result of being rooted in Christ. Parting words. A genuine believer of Christ, what? They persevere. They persevere. Nananatili sila. Kaya nilang magtiis. At nananatili sa kanila yung pong bunga ng banal na Espiritu and bears fruit in every seasons of life. Bukod sa ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ay nakikita sa iyo yung pong presensya ng Diyos na naghahari sa buhay. Okay? So para po sa ating pong huddle time, okay, pasado ako ngayon, 10 o'clock. Praise God. How can you show your love to others? How can you show your love to others? So being a fruitful Christian, no, na nakikitaan ang bunga ng banal na Espiritu, paano daw po natin maipapakita yung pong pag-ibig na ito para sa iba? Panginoon, maraming salamat po sa katatapos ninyong pong gawain. Ngayon pong umaga, salamat o Diyos na kami po ay inyo pong mga tinawag. At dalangin namin o Diyos, katulad ng napakinggan po namin sa umaga po na ito, nalawa o Diyos ang pananampalataya po ng bawat isa po sa amin ay patuloy at magpapatuloy po sa inyo sapagkat kayo po ang pundasyon po ng pananampalataya po na ito. At dalangin namin o Diyos sa amin po paglakad bilang mga anak mo ay patuloy naming maipahayag ang inyong pong pag-ibig sa ibang mga tao sa lahat ng mga nakapaligid po sa amin. At dalangin namin o Diyos na patuloy din kami na pagpalain po ninyo at ganoon din ang aming pong mga pamilya na ikaw nga po o Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa, ano man ang mga pinagdaraanan po namin. Alam namin o Diyos na kayo po ang aming pong kasakasama kaya kami po ay magiging mananagumpay. Salamat po Panginoon at sa mga gagawin pa po namin sa buong araw po na ito, dalangin namin ang pagpapala at pag-iingat po ninyo sa bawat isa at ikaw nga po o Diyos ang patuloy na mahayag at patuloy na mapapurihan sa lahat ng aming po mga gagawin. Salamat po Panginoon, ingatan po ninyo kami sa aming pong pag-uwi at patuloy din po na inaalala po namin ang aming po mga kasama na hindi po namin nakapiling ngayong araw po na ito na ikaw po ang patuloy na mag-ingat at magpapala sa bawat isa at ikaw nga po o Diyos kung meron pang mga may karamdaman, ikaw po ang magsilbing kagalingan sa bawat isa. Salamat po Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's just receive this word of benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you
and give you His everlasting peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everyone will say, Amen, Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid.